Thank you, Pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. At pwede pa naman bumati ng Happy New Year. Tayo ay nasa ikalawang linggo pa lamang ng taong 2026. So for our meditation this morning, once again, please open your Bible in the book of Lamentation. Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. No? Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. Verse 22 it says, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him." Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa isa na namang pribilehyo na nasa amin upang minsan pa ay aming tunghayan ang iyong buhay na salita. Pagpalain po ito at panalangin namin na sa pag-aaral na ito, ikaw ay mapalwalatian at ang bawat isa na tagapakinig o makakarinig ay mapagpala at mahamon na patuloy na tumingin, magtiwala sa inyo at sumunod sa inyong kalooban. Sa iyo pinagkakaloob namin o sa iyo pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So I believe that Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 is a very familiar passage. At ang ilan sa atin ay from time to time nare-recite natin ang talatang ito bilang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Pero bago tayo magsimula, kamusta na pumuli ang bawat isa? Kamusta na ang ating mga New Year's resolution? Nakakapag-exercise pa ba? Kamusta na yung mga diet? Balik na ulit sa dati, no? So, but seriously, purihin ang Diyos sa isa na namang taon na ibinigay niya po sa atin. Salamat sa panibagong taon. Salamat sa kabutihan at katapatan ng ating buhay na Diyos. Sa pagharap natin sa taong 2026, parang inuorasan na yata ako. Delikado to. Ito pa rin ang ating sandigan. Ito pa rin ang ating kasiguruhan. Ano man ang dumating sa taong ito, hindi magbabago ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. At ito ang maliwanag na nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Sa katotohanan, maraming bagay na nagaganap sa ating buhay na wala tayong control. May mga bagay na favorable sa atin, subalit may mga pagkakataon na parang sunod-sunod yung hamon ng buhay. At sa mga ganitong pagkakataon, napakahalaga na tayo ay laging nakatingin sa ating Panginoong Diyos. Now, this is the focus of our study this morning. God is faithful, therefore, we should hope in Him. God is faithful, let's hope in Him. Now, there are some passages or many passages in the Bible, but pumili lamang tayo ng ilang passages na nagpapakita ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. In Exodus chapter 34, verse 6, it says, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. In Deuteronomy chapter 7, verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love through 1,000 generations. Deuteronomy chapter 32, verse 4, He is the rock, His works are perfect, and His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Joshua 21, verse 45, not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled because God is faithful. Psalm 25, verse 10, all the ways of the Lord are loving and faithful. And Psalm 89, verse 8 reminds us, O Lord God Almighty, who is like you? You are mighty, O Lord, and your faithfulness surrounds you. Now these verses, when taken together, establish that God's faithfulness is not some minor or secondary part of His character. By the way, pag pinag-usapan natin yung karakteristik ng Panginoong Diyos, sabi nila lagi siyang may kasunod, hindi siya may period. Sapagkat yung karakteristik ng Panginoong Diyos ay connected sa bawat isa. Laging may conjunction
no? At pag tiningnan natin yung katapatan ng Panginoong Diyos, pinapakita nito yung isang napakahalagang katotohanan kung sino nga ba talaga siya. Sapagkat pag ikinabit natin siya sa iba pang mga katangian ng Panginoong Diyos, masasabi natin na ang Diyos ay hindi magbabago magpakailanman sapagkat siya ay tapat. At dito rin pinapakita ng mga talata na kapag ka ang Diyos, hindi niya tinupad yung kanyang salita. Sa madaling salita, hindi siya Diyos. Yun yung kaibahan ng Diyos na ating sinasamba sa sangkatauhan. Marami tayong binibigkas, marami tayong pinapangako, marami tayong iniisip na dapat gawin. Subalit, dumarating ang pagkakataon sa kakulangan ng ating kakayahan o sa anumang sitwasyon, no? Hindi natin natutupad yung mga bagay na nais nating gawin. Pero iba ang Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nakakaalam lahat ng bagay, meron siyang kakayahan na gawin ang lahat sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat, at siya ay hindi nagbabago, sa madaling salita, anuman ang kanyang sabihin, gagawin ng ating Panginoong Diyos. At ang katotohanan na yan, ang siya nating sandigan sa pagharap sa taong 2026. God is faithful, therefore, we should put our hope in Him. Now, we come to the book of Lamentations, which is really a collection of sad songs or laments. Kung saan dito pinakita ni Prophet Jeremiah kung gaano yung galit ng Panginoong Diyos sa Juda na na nagkasala sa kanya. By the way, yung background ng Book of Lamentations is the continuation of the Book of Jeremiah. Doon sa Book of Jeremiah, from chapter 1 to chapter 59, no, nandoon yung pagpapahayag ni Jeremiah o ni Prophet Jeremiah sa darating na pagsakop ng tagaibang bansa dahil sa kasalanan ng bansang Juda. So from time to time, binabalaan niya ang bansang Juda na darating ang paghatol ng Panginoong Diyos dahil sa inyong mga kasalanan. Pero pagdating ng Lamentations, pinakita naman ano yung resulta ng galit ng Panginoong Diyos sa bansang Juda dahil sa kanilang kasalanan. So noong taong 586 BC, totally, no, sinakop ng bansang Babylonia ang bansang Juda at kung saan, no, iniwan na talagang devastated yung lugar ng Juda. At nung tiningnan ni Prophet Jeremiah yung lugar ng Juda, hindi niya mapigilan yung pagluha at yung kawalan ng pag-asa sapagkat nakita niya yung matinding galit ng ating Panginoong Diyos. In fact, pag tiningnan ninyo yung Book of Lamentations, chapter 2, sinabi doon dahil sa galit ng Panginoong Diyos. Chapter 3, verse 1, dahil sa galit ng Panginoong Diyos. So, sa madaling salita, yung pinaka-konteksto, dahil ayaw niyong makinig, ayaw niyong magsisi sa inyong mga kasalanan, ibinigay ng Panginoon yung parusa sa bansang Juda. Now, this is a good reminder for all of us. Maraming pagkakataon na nag-i-enjoy tayo sa kasalanan. Maraming pagkakataon na para bang walang katapusan ang buhay. At para bang sa feeling natin, ang pakiramdam natin, makakalusot tayo sa mga kasalanan na ating ginagawa. Subalit wag nating kakalimutan na sa lahat ng ating ginagawa, meron niyang pagsusulit sa Panginoong Diyos. Maaring hindi ngayon o sa kabilang buhay. But because God is just, because God is holy, hindi niya pababayaan na manatili ang kasalanan. And this is the story of the book of Lamentation. No? So the chief focus of Lamentation is on God's judgment in response to Judah's sin. Dahil sa kasalanan nila, ito ngayon yung judgment ng ating Panginoong Diyos. And the second theme which surfaces is the hope found in God's compassion. Yes, Judah committed sin against God. But because God is a compassionate God, no? Sabi natin, He is gracious, He is merciful, still, merong pag-asa na ibinigay ang Panginoong Diyos. Pero pag tinignan natin yung pagsisimula ng Book of Lamentations, makikita natin yung tindi ng damdamin ni Prophet Jeremiah nung makita niya yung matinding dagok na dulot ng kasalanan ng bansang Juda. In verse 1 of chapter 3, no, pinakita yung galit ng Panginoong Diyos. Sabi daw sa verse 1, I am the man who has seen afflictions by the rod of his wrath. No? So Jeremiah has seen trouble. And he knows that the reason
kung bakit yung bansang Juda ay naghirap dahil sa kanilang kasalanan na nagdulot ng galit sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, paulit-ulit. But this is the reality that we need to embrace, na maging daan upang maging gabay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Galit ang Diyos sa kasalanan at sa gumagawa ng kasalanan. In verse 2 and 6, no, pinakita doon na si Jeremiah nasa kadiliman. Sabi niya, He has driven me away and made me walk in darkness rather than light. He has made me dwell in darkness like those long dead. Parang ang feeling ni Jeremiah, Lord, no? Parang napakalungkot nito sapagkat dinala mo ako sa isang lugar na hindi ko alam, hindi ko makita yung liwanag, hindi ko makita yung pag-asa. Then ang pakiramdam ni Jeremiah, galit sa kanya ang Panginoong Diyos. In verse 3 it says, has turned his hand against him again and again all day long. He feels that God is against him. At marami pang iba. Pag tinuloy-tuloy natin hanggang doon sa chapter 3, verse 21, verse 20, makikita natin yung parang nag-aabang ang Panginoong Diyos na isa siyang bear o isang lion na inaantay yung kanyang sisilain. Lahat ng ito, pinahayag ni Prophet Jeremiah, ano yung buhay na malayo sa ating Panginoong Diyos. Ano ang buhay na namumuhay sa kasalanan kapag ito ay dinil na ng ating Panginoong Diyos. But the good thing is this, no? Sa lahat ng bagay na ito, sa madaling salita, kung na-experience nung mga na-experience ni Jeremiah, maaaring magdulot ito ng matinding panghihina, no? O discouragement on his part. So, kung magpo-focus siya doon sa mga problema, most probably, mas lalo siyang madi-discourage. At ito yung reality ng buhay. Once we focus our mind, our hearts, dun sa mga negatibong bagay, ang tendency, panghinaan tayo lalo. Ang tendency, mawala tayo sa direksyon na gusto ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Nung tiningnan ni Jeremiah ang lahat ng ito, parang ang feeling niya, walang pag-asa. But look at this, pagdating ng verse 21, the first time na ginamit yung salitang hope. Bakit? Sapagkat sabi niya sa verse 21, no? Yet this I call to mind. Nung tinitingnan ni Jeremiah yung resulta ng galit ng Panginoong Diyos sa Juda, parang sabi niya, wala nang pag-asa. Kawawa ang aking bayan. Pero nung time na maalala niya, nag-shift siya ng focus, no? Sabi niya, meron pa palang pag-asa. Perspective is very, very important. Kung saan ka nakafocus, ito yung magbibigay sa iyo ng lakas at motivation na magpatuloy. And I believe this is the reason why the Bible is very clear doon sa mga passages na nagsasabi na we should have a right focus. In the book of Colossians chapter 3 o chapter 4, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, let us set our minds, let us set our hearts on things above. In Hebrews chapter 12, sabi niya, focus, no? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. As we face this new year 2026, ang tanong is, saan ka nakatingin? Saan nakafocus ang iyong isipan? Saan nakafocus ang iyong puso? This is very important. Hindi maiwasan na darating ang problema, hindi maiwasan na maraming challenges sa buhay. Pero saan ka nakafocus? Pagkatapos ng matinding kalungkutan o kapigatian sa pananaw ni Jeremiah, habang nakikita niya yung hirap na dinaranas ng bansang Juda, doon niya inalala, sino ba yung Diyos na aking sinasamba? At sabi niya, dahil dito, nagkaroon ako ng pag-asa. So Alpha Baptist Church family, as we begin this year 2026, it is very, very important saan ka nakafocus. Kanino ka nakatingin? Sapagkat kung magiging mali ang ating pagtingin sa buhay, most probably tayo ay panghihinawaan. No? So ano itong, what did Jeremiah call to mind? What did he focus on while he was hurting? Ano ba yung nakita ni Jeremiah?
So, in in Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, ito ay naglalaman ng 4 na phrases na kung saan nakatulong kay Jeremiah ng gusto upang maibalik yung kanyang focus sa ating Panginoong Diyos. Now, these 2 verses in Lamentations are not an answer to the mysteries of life. Hindi ito nagtuturo sa atin patungkol sa politika o sa anumang mga bagay na ating kinakaharap. Dito makikita natin kung ano yung nais ng Panginoong Diyos na maging gabay sa buhay ng sangkatauhan habang nandito tayo sa mundong ating ginagalaman. So ano yung nakita ni Jeremiah? Ano yung inalala niya? Number 1, naalala niya, God is loving. God is merciful. God's loving kindness never ceases. Verse 22. Sandali lang po. Pag tumatanda na, madali nang matuyo yung lalamunan. Di ba, Meg? Oh. So as Jeremiah looked at the situation, as he looks at the sins of the people of Israel and the anger of God toward Israel because of their sins, sabi niya, talagang masisira, mawawasak, mauubos ang bansang Israel. Pero nung tumingin siya sa kung sino ang Panginoong Diyos, nakita niya may pag-asa. Ano yung pag-asa? Merong pang remnant na natira. Hindi pa totally na nasisira. Ibig sabihin, yes, because of the sins of the Israelites, sabi niya, they deserve to be punished. They deserve to be annihilated actually. But because of God's love, God's mercy, sabi niya, nagtira ang Panginoong Diyos ng pag-asa. Nagtira siya ng remnant. Na remnant na kung saan after ng 50 years, babalik sila sa bansang Israel. At ito ay naganap nung panahon ni King Darius. Pero ang nakita rito ni Prophet Jeremiah, sino ba yung Diyos na aking sinasamba? Yes, He is holy, He is just, but at the same time, He is loving. He is merciful. Now, this is very interesting. Jeremiah used the word hesed. Nagpapahayag na God is loving, and God is merciful. Now, pag tinignan natin, ang tanong, bakit mercy yung ginamit ni Jeremiah? Nung maalala niya kung sino ang Panginoong Diyos, pagkatapos niyang makita yung matinding paghihirap, ang ginamit niya sa salita ay tumutukoy sa pagiging merciful ng Panginoong Diyos. Sapagkat yung mercy, ito yung katangian ng Panginoong Diyos na you deserve to be punished. Pero dahil sa habag ng Panginoong Diyos, hindi ibinigay yung parusa na dapat na ibigay sa iyo. Parang pag tinignan ni Jeremiah, nakakalungkot, no? Dahil yung mga kababayan ko nagdurusa. Kahabag-habag yung kanilang sitwasyon. At karapat-dapat lamang silang parusahan sapagkat for how many years? For 40 years actually, nangangaral si Jeremiah na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pero ayaw magsisi ng bansang Juda. Sa madaling salita, for 40 years pinagbigyan, pero finally, ibinuhos ng Panginoong Diyos yung kanyang galit. So they deserve to be punished. But ang maganda rito, nung tiningnan ni Prophet Jeremiah, sabi niya, but still, God is merciful. He is loving. Kaya imbes na ibigay yung parusa, sabi niya, winidhold ng Panginoon at nagtira siya ng remnant. You know, Alpha Baptist Church family, if we will be honest with ourselves, pwede nating sabihin na we do not deserve kung ano man yung favor na meron tayo ngayon. Tama? Pag tiningnan tayo, dinil tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, most probably, matagal na tayong wala dito. Sabi ng mga awit, sabi niya, kung tayo ay ididil ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Pero bakit, ang tanong, bakit nandito pa rin tayo? Because God is merciful. Yung bagay na dapat na ibigay sa ating parusa, hindi ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, dahil sa kanyang habag, imbis na tuluyan niyang parusahan yung mga Israelita, imbis na ubusin niya yung mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan, nagtira siya ng mga
ng remnant, na kung saan babalik doon sa bansang Israel. Look at verse 31 to 32 ng chapter 3. Sabi niya, "For no one is cast off by the Lord forever. Though He brings grief, He will show compassion. So great is His unfailing love." At sabi nga natin kanina, totoo rin to sa ating buhay. Sa dami ng kasalanan na ating nagawa noong year 2025, it is only by God's grace na nakatawid tayo sa year 2026. Dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, patuloy na nararanasan natin ang biyaya, ang favor ng ating Panginoong Diyos. So secondly, yung word na hesed, it has an idea of loyal love or covenantal love. By the way, isa sa mga pangalan ng Panginoong Diyos is Yahweh. Pag sinabi mong Yahweh, ibig sabihin that is God. Hindi mo pwedeng sabihin my God is Yahweh sapagkat Yahweh is the true God. Wala nang iba. So ibig sabihin, pag sinabi niya na siya ay si Yahweh, isa sa katangian niya, pag siya ay nangako, gagawin niya. Kaya dito sinabi niya, ginamit niya yung salitang hesed bilang papapakita na God is loving and His love, sabi niya, hindi ito magbabago. Hindi kanya basta bibitawan. Hindi ito nakadepende sa emosyon. Nakadepende ito kung sino ang ating Panginoong Diyos. Yes, the Israelites deserve to be punished, but because God is love, hindi niya mapigilan na ipahayag pa rin yung pagmamahal niya sa bansang Israelita. So yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, kung titingnan natin, meron tayong connotation, wrong connotation na gagawin ko itong bagay na to para mas lalo akong mahalin ng Panginoong Diyos. Para makatanggap ako ng favor sa Panginoong Diyos. Pero yung love ng Panginoon, hindi nakadepende sa performance na meron tayo. Yung love ng Panginoon, nakadepende sino siya. Kaya nga sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi doon, "But God demonstrated His love toward us in that while we were still sinners." Sino ang magmamahal sa isang tao na makasalanan at laging sumusuway sa kanyang kagustuhan? Kung ang basihan ng pag-ibig ay emosyon, most probably galit ang ibibigay mo. Pero sa Panginoong Diyos, dahil nature niya yung pagiging mapagmahal, imbis na parusahan, ibinigay niya pa yung solusyon doon sa kanyang problema. At ito yung sinasabi ni Jeremiah. Ito yung naalala ko. At nagkaroon ako ng pag-asa because God is loving. God is merciful. Yes, nagkasala kami, pero alam ko, no, na hindi kami lubusang pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Sa pagharap natin sa year 2026, I hope this will be your hope. Sa journey natin ito sa year 2026. God is loving, God is merciful. So, what is the ground of our hope this year? Hindi yung mga magagandang, hindi yung katangian na meron tayo. Hindi kung ano pa man nahawak natin, kundi mismo ang ating Panginoong Diyos. Our hope lies in the fact that God's love, God's mercy and grace, no, reaches us while we are sinners. Keep us even when we fail and fail again. At patuloy na ipararamdam ang pagmamahal sa bawat sa atin. Beloved, listen to this. If God loves us or love us when we are sinners, how much more now that we are His children? Kung nung minahal ka ng Panginoong Diyos, kung nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo'y kaaway pa, nung tayo'y object pa ng galit ng Panginoong Diyos, minahal niya tayo. How much more ngayong ikaw ay anak na ng Panginoong Diyos? No doubt kung bakit sinabi ni Apostle Paul, "No one can separate me from the love of God. Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come." Sabi niya, no any creatures can separate us from the love of God
in Christ Jesus. Beloved, God loves you. Mahal ka ng Panginoong Diyos na sa kabila ng maraming pagkakataon na tayo nagkakasala sa Kanya, patuloy at patuloy kang minamahal ng Panginoong Diyos. Ano yung mga bagay na ano yung mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa? Ano yung mga gawi na nagtutulak upang tayo'y mapalayo sa Panginoong Diyos? Huwag na nating antayin na dumating yung parusa ng Panginoong Diyos. Sapagkat para kay Jeremiah, napakasakit na makita ang isang tao na dumadaan sa galit ng Panginoon. Pero ang magandang balita, bagamat tayo nagkamali, nagkasala sa mga nakaraan, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At patuloy niyang ino-offer yung kanyang habag. Bumalik ka lamang sa Kanya. So the second reason why we should hope in God is because God's compassion never fail. God's compassion never fail in verse 22. Now it's interesting to note that the word compassion is plural in the original. Bakit ito interesting? Kasi very unusual sa English, no, na gamitin yung salitang compassion sa plural. Pero sabi rito, God's compassions are plural because His mercy is intense and limitless. Parang patuloy ito na dumarating sa atin. Para siyang alon na walang tigil. Pagdating ng isa, then darating na naman yung isa, then nawala, darating na naman yung isa. Sabi niya, ganun yung habag, ganun yung compassion ng ating Panginoong Diyos. At pag sinabi natin compassion, no, ito'y tumutukoy mismo doon sa womb, o doon sa, sabi, yung isang definition nila, alam niyo po yung parang meron kang gustong ilabas. Naranasan niyo na ba yun? Nasa sasakyan ka, halimbawa, nasa traffic ka, tapos pinagpapawisan ka na ng malamig. No? Hindi ka mapakali hanggat hindi mo siya nailalabas. Sabi niya, yung word na compassion, ganun daw siya. Merong nakita na pangangailangan, merong sitwasyon na kinakailangan tulungan, hindi mapakali yung taong merong nakaramdam ng compassion dun sa tao na nangangailangan hanggat hindi niya naibibigay yung dapat niyang ibigay. Now, going back to the context, narito yung bansang Israel. Because of their sins, no, they've experienced the punishment of God. Pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig, nakita niya na kaawa-awa, kahabag-habag itong mga tao na ito. So hindi mapigilan ng Panginoong Diyos yung kanyang sarili na tulungan yung bansang Israel. Kaya sabi ni Jeremiah, this is my hope. This is my hope. Na kahit na anong nangyari, sabi niya, hindi kakalimutan ng Panginoong Diyos ang bansang Israel at tutulungan niya ito para muling makabangon. Same is true sa bawat sa atin. Parang ang idea natin dito, yung habag, yung biyaya ng Panginoong Diyos, yung compassion ng Panginoong Diyos, ibibigay niya sa iyo. Sa ayaw at sa gusto. Kasi hindi nakadepende sa iyo. Nakadepende kung sino ang ating Panginoong Diyos. God's love for you never ceases. No one can separate you from His great love, no? At sabi niya, His compassions will never fail you. Parang laging merong pasimula. Laging nandoon sa puso ng Panginoong Diyos yung pagnanais niya na ikaw ay tulungan. Now, please notice the first part of verse 23. Sabi niya, they are new every morning. God's loving kindness, pag dinikit natin siya, yung verse 22, yung mercy ng Panginoong Diyos, yung compassion ng Panginoong Diyos, are always brand new in the morning. Yung diin ng passage, sabi niya, ito yung nangyayari sa bansang Israel, kahabag-habag sila, nakakalungkot, walang pag-asa. Pero nagbago ng perspective si Jeremiah. Imbis na tumingin doon sa sitwasyon na negatibo, tumingin siya sa Panginoong Diyos. Nagkaroon siya ngayon ng pag-asa. Nakita niya, sino ba yung tunay na Diyos? Ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, ang Diyos ay puno ng compassions. At sabi niya dito, ang maganda nito, hindi natatapos
yung mercy and compassion ng Panginoong Diyos. They are new every morning. As Prophet Jeremiah called to mind God's loving kindness and compassion, he knows and experiences it every morning. Kaya yung pag-asa niya muling nabuhay. At ito'y nagbigay din ng pag-asa na patuloy siyang magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, paggising mo ng umaga, ramdam mo na kagad ang mercy, ang love, ang compassion ng Panginoong Diyos. Would you agree with that? But when was the last time that you thank God, no, na merong bagong umaga, bagong pag-asa, bagong lakas, bagong pagkakataon, bagong pagsisimula? Yun yung sinasabi ni Jeremiah. Nagkamali tayo sa maraming panahon, 40 years. Pero sabi ng Panginoong Diyos, oy, yung habag, yung pag-ibig, yung compassion ng Panginoong Diyos, bago. At hinialay niya ngayon, ibinibigay niya sa lahat. Alpha Baptist Church, hindi ko alam kung ano ang iyong experience, ano ang nangyari sa buhay mo nung last year. Pero ang maganda sa buhay pananampalataya, yung nakaraan ay nakaraan. At ngayon, binibigyan ka ng bagong umaga ng Panginoong Diyos. At kung tayo patuloy naaasa sa ating Panginoong Diyos, hindi mo alam kung ano rin ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan ng iyong buhay. So this is very assuring. Hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa bawat isa po sa atin. God's mercy, God's love and grace are brand new every morning. Ito ay nagpapahayag ng dalawang implikasyon. Number one, we never have to live on yesterday's blessing. Ano ibig sabihin? Maaring 2025, ang dami mong blessing. Tama? Parang yung iba ayaw . So, o kaya naman, sabihin na natin, ang daming mga ginawa sa iyo ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, ang ibig sabihin ng passage, no, parang maraming pagpapala nung year 2025, merong bagong pagpapala na darating sa iyo. Kaya year 2026, sabi ni sa context, sabi ni ni Prophet Jeremiah, naalala ko ito, meron akong pag-asa. Bakit? Kasi yung habag, yung pag-ibig, yung compassion ng Panginoong Diyos, laging merong dumarating sa aking buhay. So, ganun din yung pag-asa natin sa year 2026. Now, pag pinag-usapan natin yung habag, no, biyaya ng Panginoong Diyos, hindi naman yung puro positibo . May pagkakataon na challenging yan. Hindi siya positibo sa perspective natin. Kasi ang feeling natin, yung blessing ay laging nasa positive side. Pero pag tinignan mo siya sa perspective ng Panginoong Diyos, even the worst thing na nangyayari sa buhay natin could be a positive thing dahil merong purpose ang Panginoong Diyos. So year 2026, saharapin ko siya na may bagong pag-asa, no? May kalakasan dahil meron akong Diyos na merciful, loving, and compassion. Naalala niyo po yung story ng mana? Every day, nung unang pumatak yung mana, ang instruction sa kanila, kada umaga, lalabas sila para mamulot ng mana. Tama po ba? Di ba? For 6 days, mamumulot sila. On the 6th day, doble yung kanilang kukunin. Pero tingnan niyo yung ginawa ng Panginoong Diyos. Kumuha sila ng mana ngayong araw na to, halimbawa, Monday o Sunday, kasi Saturday naman sa kanila yung Sabbath . So Monday nanguha sila. Nung kumuha sila ng mana, naubos nila buong maghapon ng Sunday. Pero pagising nila ng umaga, meron na namang mana. Naubos na naman nila pagdating ng Monday, no? Pagdating ng Tuesday morning, meron na namang mana. Inubos nila, pagdating ng Wednesday, meron na namang bago. Ito yung sinasabi ni Prophet Jeremiah. Your mercy, your loving kindness, your compassion is brand new every morning. Amen? So nag-aalala ka ba para sa year 2026?
Huwag ka nang mag-alala. Ang mahalaga, siguraduhin natin na tayo ay nakafocus sa ating Panginoong Diyos. And secondly, God's blessings are never early, but they are not late either. Tanong, bakit yung mana, nung bumagsak siya, every morning lang? Bakit wala sa hapon? Dumating na ba sa life ninyo na parang, Lord, parang late ka na? Pero last minute, dumarating din yung sagot ng Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi ni Jeremiah, because God is merciful, because God is loving, and He is compassionate, sabi niya ganyan, hindi niya matitiis na hindi tugunan yung pangangailangan mo. Maaring dun sa period na sinabi mo yung pangangailangan mo, at dun sa period na dumating ito, yung gitna niya, doon naman dinidevelop yung karakter natin. Yung waiting is very important. Kasi doon dinidevelop ng Panginoong Diyos yung patience, doon dinidevelop ng Panginoon yung trust na meron tayo sa Panginoong Diyos. So hindi siya madali. At pag hindi natin nakita yung layunin ng Panginoong Diyos, minsan doon tayo nagmamadali. Pinipilit natin na, oy, ako na Lord ang gagawa kasi late ka na eh. Naalala niyo si Abraham? Sabi ng Panginoong Diyos, I will make you a father of all nations. Pero sabi ni Abraham, Lord, 15 years na. Wala pa rin. Kaya sabi ni Sarai, tulungan na natin ng Diyos kasi bagal niya eh. Di ba? O binigay niya si Hagar kay Abraham. True enough, nagka-baby naman. Di ba? Pero yung kala nila na sagot doon sa kanilang kahilingan sa pamamagitan ng kanilang paggawa, hindi pala blessing, kundi curse sa isang banda. Dahil siya ay naging kaaway ng bansang o ng kanyang anak na si Isaac. Maraming pagkakataon na pag inunahan mo ang Panginoong Diyos, minsan magta-testify pa tayo. Thank you, Lord. No? Meron ng pangangailangan, may ka-church ako na may kaya yun eh. Makautang nga, di ba? Tapos tapos siya ka magpapasalamat. Thank you, salamat sa Diyos sa kanyang provision. Pero taka muna, kung naghintay ka lang ng konti, baka wala kang utang. Baka yung provision ng Panginoon na kakaiba, naranasan mo. So yung blessing ng Panginoon Diyos, dahil bago siya kada umaga, never siya na-late, at hindi rin siya nauna. Nasa tamang panahon. So year 2026, maraming challenges. Maraming hamon. Maraming pagkakataon na malalagay tayo sa sitwasyon na, Lord, ako na ba ang gagalaw? Na huwag niyo akong maliin. There are times na we really have to pray, and there are times na kinakailangan mong gumalaw. Halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng 5 kaluluwa ngayong taong 2026. Tagal ko ng prayer to Lord, mula pa ng 2000, gusto ko na makapagdala ng kaluluwa sa iyo. Di ba? Pero taka muna, baka yung 5 years na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos, time na ngayon para kausapin mo yung kapitbahay mo. Time na ito para magbigay ka ng ulam doon, para makapag-build ka ng rapport sa Kanya. So, ibig sabihin, nag-pray ka, may time na kinakailangan mong gumalaw. So, hindi to wala tong contradiction doon sa sinasabi natin na yung plan ng Panginoong Diyos laging timing. Sapagkat sometimes, ikaw mismo yung gagamitin ng Panginoon para dun sa Kanyang provision. So, brothers and sisters, God's mercies and compassion comes day by day. They come when we need it. Sabi nga, hindi maaga, hindi naman late. Dahil kung ano yung pangangailangan natin sa araw-araw, ipagkakalob ng Panginoong Diyos. Remember when the Lord Jesus Christ taught His disciples to pray? Sabi niya, give us our daily bread. Dahil ang provision ng Panginoon is daily, so ganun din naman yung prayer natin. Lord, samahan mo ako sa bawat araw ng aking buhay. So these mercies and compassions are always new because they come from the ever-present God. Walang past,
walang future. Every morning, sabi nga, nagtatapos ang madilim na gabi. Every morning brings a new day, bagong kalakasan, new provision for the new day. And then brings new forgiveness sa mga kasalanan na ating nagawa. And every morning brings new strength for new temptations or challenges or duties na dumarating sa ating buhay. And every morning, ma-experience natin yung habag, yung pag-ibig, yung compassion ng ating Panginoong Diyos. So all this made Jeremiah consider the great faithfulness of God, that He never fails in sending His mercies and compassion. Na even in the catastrophe, God was faithful. So pag tiningnan niyo yung pagkakasulat ng Lamentation 3:22 to 23, verse 21, sabi niya, "This I recall to my mind. Therefore I have hope in Him." Then pinakita niya, ano ba yung naalala ko? God is loving and merciful. God is compassionate, and it is new every morning. Tapos idinikit, great is thy faithfulness. May laro eh. Either na yung great faithfulness, ilagay mo doon sa susunod na verse o ibalik mo doon sa nauna. Pero mahalaga na ibalik mo siya doon sa sa nauna. Bakit? If God is loving and merciful and He is faithful, forever God is loving and merciful. Hindi magbabago. If God is faithful, forever He is compassionate. Hindi magbabago. Kaya sabi ni Prophet Jeremiah, this is new every morning. Kasi yung karakter ng Panginoong Diyos, hindi rin nagbabago. At pag sinabi niya, siguradong gagawin niya. Kaya sabi niya, great is your faithfulness. So the last thing na nakita ni Prophet Jeremiah, para magkaroon siya ng pag-asa, nakita niya yung katapatan ng ating Panginoong Diyos. Last part of verse 23, tinuturuan tayo what is our hope for living. Even in the midst of chaos and suffering, God is faithful. Amen? Parang yun nandito lang ang naniniwala. Amen ba dyan? Oh, parang ayaw nyo maniwala eh. Di ba? So, like the manna in the wilderness, God's supply cannot be exhausted. Hindi mauubos. Ilang taon sila sa wilderness? 40 years. Ilang taon yung mana na bumuho sa kanila? Kailan tumigil yung mana? Oy, Bible quiz. Tumigil lang yung mana pagpasok nila ng promised land. So sa madaling salita, ganun kahaba, every morning, merong mana na dumarating. And unconsciously, maaaring hindi mana yung binibigay ng Panginoon, but every day, God provides for all your needs. Why? Because God is faithful. Sa isang banda si Jeremiah, pag tiningnan niya, binalikan niya, yes, God is just, God is holy, galit siya sa kasalanan, pero kahit kailan, hindi nagbago yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sa totoo, kung talagang ididil ng Panginoon ng Israel sa kanilang kasalanan, matagal nang na-wipe out ang bansang Israel. But because of His promise to Abraham, still, nagpapatuloy. Naalala nyo nung na-divide yung kingdom, yung northern part at southern part, dahil sa kasalanan ni King Solomon. Pero dahil sa promise ng Panginoong Diyos kay King David na hindi mawawalan ng susunod sa kanyang lipi, nagtira pa rin siya ng Judah at saka ng isang tribe, Benjamin. Nagtira pa rin siya for the sake of my, sabi niya, servant David. Why? Because He promised to David na hindi mapuputulan ng susunod na hari sa kanyang lipi. At because God is faithful, sa kabila ng malaking pagkukulang ng bansang Israel, still,
nagtira pa rin siya ng remnant, yung Judah. Same is true sa kwento na ito, sa kabila ng maraming kasalanan ng mga Israelita, ng Judah, specifically ng Judah, nagtira pa rin ng remnant ang Panginoong Diyos. Bilang pagtupad sa pangako niya kay Abraham at kay David. So, pag pinag-usapan natin yung faithfulness, faithful lang ba ang Panginoon pag sinasagot lagi ang panalangin ng bawat isa sa atin? Paano pag hindi niya sinagot yung panalangin natin, hindi na siya faithful? Faithful lang ba ang Panginoon pag nagpo-provide siya sa pangangailangan natin every day? Paano pag nagkulang tayo, hindi na siya faithful? Yung faithfulness ng Panginoong Diyos, it speaks to the very core of God's character. Wala tong kinalaman sa sitwasyon. Yung faithfulness ng Panginoon nakadepende kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kaya pag sinabi natin God is faithful, sinasabi lamang na He is reliable. Stable ang Panginoong Diyos. Kung ano sabihin niya, gagawin niya, He is trustworthy. Totoo siya sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga yung binasa natin kanina isang verse sa Joshua chapter 20, I think chapter 24 yan, no? Verse 21, sabi niya, wala ni isang pangako ng Diyos na hindi niya tinupad. So ibig sabihin, pag sinabi natin God is faithful, God is always faithful to Himself. Bakit mahalaga ito? Pag hindi na siya naging totoo sa sarili niya, hindi na siya Diyos. Kaya kung ano sabihin ng Panginoong Diyos, kung ano yung pangako ng Panginoong Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Sabi niya, if you will seek His kingdom first and His righteousness, He will provide for all your needs. God will supply for all your needs. Lahat yun totoong tutuparin ng Panginoong Diyos. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, ang yes ng Diyos ay yes lagi. Hindi magiging no. So that is the faithfulness of God. He can never cease to be what He is, and He will always be consistent, no, with His righteous character. That is why when He promised, He will fulfill it. Because He is faithful. So God's faithfulness cannot be defined by our perception. Kung yung events or circumstances hindi umayon sa gusto natin. Ulitin ko ulit, ang faithfulness ng Panginoong Diyos nakadepende kung sino siya. And because of that, God can be trusted. And from time to time, we exalt God's love, God's power and greatness, but fail to rest in the assurance that God is faithful. God is faithful. So beloved, year 2026, hindi natin alam ano naghihintay sa atin. Sa mga darating na buwan, sa mga darating na araw. Pero isa lang yung katotohanan. Isa lang yung pag-asa na meron tayo. Meron tayong Diyos na mahabagin, no? Merciful, loving and compassionate, and higit sa lahat, faithful. Yun yung sandigan, yun yung katiyakan, kalakasan at pag-asa ng bawat isa po sa atin. Kaya pagdating ng verse 24, sabi ni Jeremiah, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I have hope in Him. There is no greater hope than knowing that God is totally reliable. God has been and always will be reliable. Paano siya naging reliable noong 2025? Ganon din sa taong 2026. Paano siya naging tapat sa 2025? Tapat pa rin siya sa 2026. Paano niyang tinulungan ka sa mga challenges sa iyong buhay? Tutulungan ka pa rin ng Panginoon sa 2026. Kung ikaw ay tatawag sa Kanya, papakinggan ka ng Panginoong Diyos. Merong passage sa Jeremiah din, no? Na isa sa mga paborito siguro ng marami. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee,
and show thee great and mighty things which thou knowest not. Pero yung verse na yon, mas ma-appreciate mo siya pag binalak mo doon sa naunang chapter, chapter 22. Ang sabi doon, meron bang imposible sa Diyos? Sabi niya, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Now, sabi niya, now call unto me. Walang bagay na hindi ko kayang gawin, tumawag ka sa akin and I will answer you and show you great and mighty things which thou knowest not. O hindi kayang abutin o arukin ng iyong limitadong isipan yung kayang gawin o gagawin ng Diyos sa iyong buhay. What is my point, mga kapatid? Meron ka bang karamdaman ngayong araw na ito, sa mga panahon na ito? Ba't hindi mo dalhin sa panalangin sa Panginoong Diyos? God is all-powerful. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Meron ka bang pangangailangan? Maaring material, maaring physical? Walang imposible sa Panginoong Diyos. Meron bang relasyon na nahihirapan kang ayusin? Walang imposible sa Panginoong Diyos. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee. And show thee great and mighty things which you do not know. So yun yung Diyos na ating sinasamba. At ulitin ko ulit, as we journey on this year 2026, our confidence is not on our ability. Our confidence is not on our position in life. Hindi sa trabaho na meron ka ngayon. Sapagkat sa totoo lang, ito raw yung panahon na kahit manager ka, hindi mo alam kung may trabaho ka pa sa susunod na taon. Lalong-lalo na, hindi sa mga politiko. Kaya yung mga sumasamba sa mga politiko, tigilan nyo na yan. Kasi wala yang maibibigay na pag-asa sa iyo. Ang tunay na pag-asa natin sa merciful and loving God, compassionate God, at faithful na Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon na harapin ng may pag-asa ang taong 2026 sapagkat buhay ang Diyos na iyong sinasamba. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa isa na namang pagkakataon na binigay mo sa amin upang tunghayan ang iyong buhay na salita. Lord, patawad ko sa maraming pagkakataon, kami po ay nakahagawa ng mga kasalanan. Bagamat alam namin na labag sa inyong kalooban, bagamat alam namin na kami naman ang magsasuffer sa mga kasalanan na aming ginagawa. Pero patuloy at patuloy naming ginagawa, O Lord. Pero salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi sa iyong buhay na salita na kung ipapahayag namin ang mga kasalanan, ikaw ay tapat, ikaw ay matuwid na kami inyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. At sa konteksto ng aming pinag-aralan ngayong umaga, ikaw ang Diyos na patuloy na magkakaloob ng inyong habag, ng inyong pagmamahal, magpatuloy na magpapadama ng inyong pagmamahal sa buhay ng bawat sa amin sapagkat ikaw ang tapat na Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, sa iyo po pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.